we learn that we are blessed. Ito ang ating narinig 2 Sundays ago. Genesis 12 verse 2 and 3. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. We call this Abraham's blessing. And we learned the characteristic of this blessing. That it is a blessing that changes situation. Kaya naman, si Isaac ay nagtanim kahit famine. Kasi hindi siya kumikilos ayon sa sitwasyon. Kumikilos siya ayon sa blessing na naater sa kanya. Because that kind of blessing changes situations. Babaguhin niya na sitwasyon. When it is illogical to plant during famine, Isaac planted. At anong sabi? He harvested 100-fold in that year. Now, ano pang isang katangian ng blessing na ito? This blessing flows to others, intentionally or unintentionally. Kaya naman, kung mababasa po natin ang istorya ni Abraham, isinama niya si Lot, ang pamangkin niya, at kahit si Lot ay napagpala. Unintentionally, lahat ng sumasama kay Abraham napapagpala. Ganon din ang nangyari kay Jacob. Ang tiyo naman niya na si Laban ay napagpala nung nandoon si Jacob. Kaya napakaganda po ng uri ng blessing na to called Abraham's blessing. Dahil yung mga kasama mo, hindi mo man sinasadya, sila may napapagpala dahil mo. Ano pa? Of course, this blessing will flow intentionally kasi may promise sa Genesis 12 verse 2 that you will be a blessing. Kaya a person who received this kind of declaration and this kind of blessing is a blessing carrier. Siya'y may dala. Yung iba ang dala virus. Kaya pag humatseng, lumayo ka sa akin. Pero ikaw, iba ang dala mo. Ang dala mo, pagpapala. Sino yon? Yes. At another characteristic ng blessing na ito, so kung nandito kayo 2 Sundays ago, akin lamang ito sinasummarize, this blessing will never stop. Hindi ito nauubos o nawawala. At ang pinakamaganda, though this blessing was uttered to Abraham, Isaac, and Jacob, still Abraham's blessings is ours. Ito, ang nangyari kasi, napaka-connect tayo sa Abraham's blessing dahil ni Kristo. Basahin ko sa inyo ang pruweba na napaka-connect tayo sa blessing ni Abraham. Galatians 3:14. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles tayo yon, through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Yun. Napasama tayo sa blessing ni Abraham dahil ni Kristo at ito'y tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. So maniniwala ka at magtitiwala ka na yung blessing kay Abraham ay dumaloy sa iyo dahil ikaw ay na kay Kristo. Amen ba? So sabihin mo, Abraham's blessing is mine. Okay. Yan ay tinuro ko 2 Sundays ago. Pero meron ako hindi nabigyan ng pansin, na ngayon ko bibigyan ng pansin. Na ano yun? Na ang blessing na binigay ng Diyos, dineclare directly, ay hindi lang dineclare kay Abraham, kundi sa kanyang anak na si Isaac at sa apo na si Jacob. 3 henerasyon. Kaya ang tawag nga pag sinasabi, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. 3 henerasyon ang pinangakuan ng pagpapalang ito. Of course, dumaloy na yon sa lahi. Pero 3 ang dineklarahan. Makikita natin dito na ang Diyos ay kumikilos generationally.
henerasyon. God is a multi-generational God. That's why He is called God of Abraham, yung lolo, God of Isaac, yung anak, and God of Jacob, yung apo. Kaya naman mapapansin mo, no? Sinabi ng Diyos sa Bible na ang tao, siya man ay masama o mabuti, kumikilos pa rin ang salita in a way na naaapektuhan niya ang kanyang henerasyon. Tingnan mo ang resulta ng taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Basahin ko sa inyo, ha? Deuteronomy 5:7-9. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven, above, or on the earth beneath, or in the waters below. Maliwanag, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa ating Diyos, ano? At huwag kang gagawa ng anumang imahen. Sa anyo ng mga nilalang sa langit, katulad ng anghel, sa lupa, katulad ng mga tao, kahit paanong babait niyan, at katulad ng mga nasa ilalim ng tubig, anong sirena. Deuteronomy 5:9, you shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God. Eto na, ang gusto kong bigyan ng din. Punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Unang-una, kapag meron kang ibang Diyos, ang tingin ng Diyos, you hate God. Kung ano man yan, ha? Kung ano mang Diyos mo, you hate God. Padalwa, ang sumpay dumadaloy, hindi lamang sa magulang, kundi sa anak, sa apo, at sa apo sa tuhod. God is talking about generational curse. Meaning, our behavior will affect our children, our apo, and even our apo sa tuhod. Now, tingnan naman natin ang kalooban ng Diyos sa taong mabuti. Proverbs 13:22. A good person leaves an inheritance for their children's children. Ang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana sa anak ng kanyang anak. Ibig sabihin, sa apo. God is talking about generational wealth. Mas malimit nating marinig ang generational curse eh. No. There is also a generational wealth. Itong kalooban ng Diyos. Ito yung wealth that should impact at least 3 generations, at least. Dapat umabot pa sa paapat na henerasyon. True generational wealth should impact at least 3 generations. Your generation, your children's generation, and your grandchildren's. Pagpapalain ng Diyos ang buhay ng mga tinanggap siyang Panginoon, pati ang kanyang henerasyon. Kanino yon? Ang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana para sa kanyang apo. Kanino yon? Tingnan mo ang kalooban ng Diyos. Ewan ko doon sa mga nagsasabing hindi kalooban ng Diyos na pagpalain ng mga tao, pagpalain ng kanyang anak. Huwag tayong malilito, ha? Poverty is a curse. Laging sinasabi, hindi ho, pag ho kayo yung nagsasalita ng salita ng Diyos, huwag kayong magsasalita tungkol sa pera. Ha? Ay magbasa ka ng Bible. Mas malimit pang na pag-usapan ang pera kaysa sa langit at sa impyernong pinagsama. Ewan ko sa mga religious spirit na merong religious spirit. That's why we have to talk about this. Alam mo ba, we should act that way because God bless us that way. Kahit ang ating church was built and designed to bless not only our generation, kundi pati ang ating anak, pati ang ating apo, at pati ang apo sa tuhod. Look, we have a very large land. This is more than a hectare as of now. Bakit? Aba, syempre hindi pa tapos ang Diyos eh.
Padalwa, look how we are inspired to do this. We have rooms for the children para sila matuto. And this week ay merong ano ang tawag doon? Vacation Bible School. This week. Kaya kayong mga magulang, kung noong bata hindi kayo naka-attend, umattend kayo. Hindi ako naka-attend yung mga Vacation Bible School eh. Namamalibang ako ng mangga nung kay bata. Yun ang aking, Okay. Naka-attend ako? Saan? Okay. Ano yun? Sige. Baba na ikaw. Baba na. I love you very much. Ulit. I love you very much. Okay. Closing prayer tayo. Di ko na ito kaya. Okay. Paano magkapapagalitan ng pag-akyat yan? Hindi kaya eh. Okay. So lahat ng mga lolo't lola, nakaka-relate kayo sa sinasabi ko, Oo. At kayong mga magulang, huwag ninyong paalagaan sa lolo't lola niyo ang inyong anak. Spoiled yan. Now, kahit ang ating church, we have rooms for the children. Ang ministry ng ating mga kids teacher, they are improving. Umaattend ng seminar yung mga yan. At talaga namang, look how we're designing the playground, nakakapaglaro yung mga yan. Actually, dadagdagan pa nga yan ng Naka-order na si Pastor Bon, di ko lang alam kung ba't di pa nadating. Baka kina Pastor Bon sa bahay muna nila pinadeliver at naglalaro. Di ko alam kung ba't wala pa. Okay? So, saka naman nakakita Meron dedicated na CR para sa mga bata. Aywan ko kung nagagamit na ng mga bata para mga adult pa rin yata nagamit eh. Anyway, ayos yan as we go on. Ang ating parking, ang dami. Ang ibang church na mga problema dyan. Though minsan inahihirapan na rin magpa-park, dahil kayo naman ay payaman ng payaman. Okay. Pero hindi nyo napansin. May basketball court. May 3 pickleball court. Sobrang design to bless this generation, the next generation, and even the 3rd generation. Noong una, nakukonfuse sila pag sinasabi kong, this is a blessing para sa ating mga apo. Sabi nila, Pastor, ibang mo naman sabihin gayon, para din naman sa atin, para namang hindi nakuha abot diyan eh. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, henerasyon mo, henerasyon ng anak mo, henerasyon ng apo mo. Yun. You are also blessed. Tignan ninyo naka-air condition kayo. Medyo nasira ang generator, medyo mainit. Tignan ninyo, gusto na ninyo mag-complain, di ba? Napipigilan lang dahil kayo Christian. Nakakatuwa. Kung inabot ninyo kami doon sa maliit na church, wala yung kisame Tapos yung kahoy, para waganayin, ayon ay nilagyan ng used oil. Kaya pag uminit, yung used oil, naliliquid uli yun, tumutulo sa damit na puti. Ganyan. Pagpasok mo, CR agad. Oo, pagpasok mo, CR. Kaya ang bango-bango mo na. Kaya ngayon, yung mga kasama ko nung nag-i-start, hindi sila makomplain. Di ba? Everything is a blessing. Lalo na noong inabutan nung nagsisimula. Laging mas maganda ang experience ng nagsimula. Kahit sa mga naghahanap buhay, nagninegosyo, when they're talking how they started, pagkwentuhin mo, ay nangingilid ang luha eh. Bagay na hindi naunawaan ng mga anak. Anyway, let me continue. Now, ang blessing ni Lord sa atin ay blessing na abot hanggang sa mga apo. Sabi ng isa, Pastor, ay paano ka naman iyan? Ano kang pamamana? Okay. Magugulat kayo. Lahat ay may ipapamana. Lahat.
Ano nga po? Ito yon. Paano tayo mag-iiwan ng mana sa ating henerasyon? Magpamana kayo ng wisdom. Dunong. Isalin mo kung ano ang alam mo. Kailangan natin ng mentor sa buhay. Naalala ko sinabi ng tatay ipinakita daw ng kanyang lolo sa kanya yung sweepstakes ticket, ganyang kakapal daw, iniipon. At sabi daw ng lolo ko sa akin, tatay, Atoy, huwag mo itong aasahan. Inasahan ko ito So, naisali ng lolo ko sa tatay ko yung wisdom na huwag kang aasa sa sweepstakes, sa loto, sa weteng, sa sugal. That, my friend, is a mana. That's an inheritance. Kaya biyaya ng Diyos, wala kaming stronghold sa sugal. Kasi ang tatay ko, hindi nagsusugal. Ito'y wisdom na maaari mong maipamana, what you know. Ang iyong karunungan ay pwedeng maging gabay para wag gawin ng family ang pagkakamali mo. Imagine kung may nag-mentor sa iyo nung bata ka pa. Utoy, huwag kang gagastos ng lampas sa kinikita mo ha. Sa hirap gawin noon. Sige ha. Living within our means is non-negotiable. Anong ibig sabihin? Walang excuse diyan. Huwag kang gagastos ng lampas sa kinikita mo. No matter how much money you make, if you spend more than you earn, you are headed for financial disaster. Kahit paanong yaman mo, kapag mas malaki ang gastos mo sa kinikita mo, pabankrupt ka. Not because you can afford it, you should buy it. Imagine kung noong bata ka pa, may nagpapayo sa iyo ng ganyan. Katulad ng iiwasan ng mangutang ha, lalo na kung yan sa mga personal use lang ha. Imagine kung noong nagsisimula ka pa may nagsabi, habang bata ka pa, matuto kang mag-save ha. Why? Because there are opportunities na dumarating na maa-avail mo lang kung may savings ka. Uy, binebenta yung lupang yun, nagmamadali. Kung meron daw bibili ngayong araw na ito, ay ibebenta sa ganitong halaga. Kamura, basta ngayon daw kailangan. Ay may savings ka. Sige, kausapin ko. There are opportunities na maa-avail mo lamang kung may savings ka. And imagine kung nung simula bata, may nagpayo sa iyo, mag-save ka anak ha. Ay bakit gawa ko mag-save? Basta, yan darating ang araw, yan mapapakinabangan mo. Ay kasarap bumili na ho ng ganar ng ganon Aha. Now, tingnan ninyo. Kung ikaw ay Christian at ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, lamang na lamang ka na sa wisdom. Napakaraming utos sa Bible patungkol sa finances na may ituro natin sa ating mga anak. Alam mo yung Proverbs 2 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Malimit gamitin yun sa child education Pero hindi po yung spiritual learning lang. Pwede rin yan tungkol sa finances. And believe me, napakababa po ng financial intelligence ng mga Pilipino. Ang baba ng ating financial IQ. Bakit? Nagsasalita si Carding Show Itong taga Quezon. Sabi niya, sila daw magkakamag-anak, may 300 daw sila, lahat daw sila milyonaryo. Bakit? Ang sarap daw magnegosyo sa Pilipinas, wala silang kalaban. Ang kalaban daw nila, kapwa in check. Ang mga Pilipino, empleyado, pagbomonos, Shopee. Nakakomisyon ng malaki.
bibili na yan ng BYD. At bakit? Kasi ang BYD, pastor, ang ibig sabihin na yan, born again yung driver. Aba, may kanyang wisdom. Tingnan ninyo, tuwang-tuwa kayo. Tuloy nagkakaroon kayo ng, uy, sabi ni Lord, revelation nyo, bili tayo ng BYD. No. Tuwang-tuwa ang mga Chinese kasi ang taas ng kanilang financial intelligence. Bakit? Ito naman halata na ninyo, kita na ninyo. Ano kang titipid ng mga yan? Lalo na yung mga naunang Chinese. Ang titipid. Yun pa rin ang lamesa, hindi binabago. Ang t-shirt, yun pa rin. Wala yung branded na t-shirt. Bakit bibili? Ayos pa. Because every profit sa kanila ay nadadala nila sa business. Alam ganin nyo kung bakit nung pandemic, ito na may, I think, si Sister Malu Claur ang nagsabi sa akin Nung pandemic, tumaas ang presyo ng lupa sa Malarayat. Bakit? Ina-analyze niya kasi noong una, hanap buhay, lahat ng kikitain, lagay sa business. Nag-pandemic, walang, naisip nila, wala palang, dadating pala ang time, wala talagang business, walang, at bigla na lang, come on, I will just buy a house and a land and build a house. Bigla silang, wala na sa business ang pera, at nabili na sila ng mga lupa. Nagmahalan ng mga lupa. What is my point here? We need financial intelligence. Ito nga sabi nila sa klase, yung mga dean's lister, yung matatalino, pag-graduate ng mga yan, dean ng school. Yung average, hanggang medyo papasang hindi, Aba, negosyante yan. Ibig sabihin, the way our education builds us, hindi tayo dinadala sa business. The education is designed to make us employees. Hindi ko malimutan yung kaibigan ko sa Lukban, laki-laki ng poultry noon, Doon ko lang narinig. Hindi siya Chinese, pero pinag-aral siya ng kanyang ama sa Chinese school. Dahil ang sabi ng kanyang ama, kailangan bata ka pa, marami kang koneksyon. Ba't ganun silang mag-isip? Hindi namin naisip yun noon. Okay. Kung di natin tuturuan ang ating mga anak tungkol sa pera, mundo ang magtuturo sa kanila. At anong sasabihin ng mundo? Deserve mo yan. Sa daming nagkautang diyan, sa deserve mo yan. Bili na. Deserve mo yan. Ay, araw-araw i-deserve Alam mo mundo, one day millionaire yan. Pag nagkapera, sige, bossing. Gusto niyang ibo-bossing yan. Now, listen, ikaw ay mag-iiwan ng mana sa iyong mga anak, ang iiwanan mo yung wisdom. Depending on their age, you need to share your financial success with your kids and be real about your struggles. Bata pa ako, mahilig ako magbasa. At bata pa ako, alam ko na walang yumayaman sa pagiging empleyado. Kung gusto mong yumaman, ikaw ay magnegosyo. Are you there? At hindi madali ang magnegosyo. Lalo na't ikaw ang magsisimula. Magaling kung ikaw ay lumaki sa pamilya ng mga negosyante. Pero kung ikaw magsisimula, hindi madali. Ako'y natutuwa sa mga tao na they were trained, na bata pa'y naging negosyo na. Kami galing sa Albay We just came kagabi,
Nag-celebrate tayo doon ng first year anniversary ng JA1, Tabaco City, Albay. At first year anniversary yon. At first time na ako'y nagpunta doon, nadatnang ko'y may nauna sa aking isang van. Nandun sina Engineer Ruel, may kasama sina Jenny. Ba, ang daming taga-Rosario doon. Nakakatuwa naman. Engineer Ruel, narito ka ba? Taas nga kamay, narito ka? Wala? Ayun, yun. Kabilis mo daw magpatakbo. Kami nasa Camarines Sur, ikaw yata nasa Rosario na yun. Ang bilis mo. Kakatuwa. Masubukan nga minsan ikaw mag-drive. Ano? Parang mas magaling ka kaysa kay Jolie Nasa si Jolie? Okay. At nakausap ko si Lowell. Si Lowell po ay ating magiging assistant pastor doon or magtitimuti kay Pastor Ryan sa bagong bukas nating JA1 Church, Iriga City sa Camarines Sur. Mag-i-start na sila May 1. At kausap ko si Lowell. Sabi ko, Lowell, ikaw ba nung bata, meron ka ba experience na ikaw nag-negosyo? Abay, oo. Ang tiyo ko ho ay nagtatanim ng ampalya. Ay sa ampalya ho, merong reject. Anong reject? Yun hong may dilaw. Anong gagawin mo? Puputulin ho namin yun, naasin namin yung dilaw. Tapos, yung kulay green, gagayatin ho namin ng maliliit yun. Tapos, ilalagay ho namin sa plastic labo. Tapos, ilalako namin. Sino kasama mo? Yung kapatid ko ho. Nakakabenta kayo? Oo. Nabili ba sila dahil parang naaawa lang sa'yo? Hindi ho. Kailangan ho nila kasi mga bandang hapon ho kami nagbebenta, sila'y babagong dating na, ay di magluluto na, abay, nandun na lulutuin nila, lagyan na lang ng itlog, ay gayat na Aba, ay nakita ka, ay ba't hindi kikita ho, wala hong puhunan? Anong walang puhunan? Ay reject ho yun. Gagayatin ho namin. Ay magkano kinikita mo? Ayun ho aming baon sa buong linggo. Kinikita namin. Tuwang-tuwag ako. Gusto ko makarinig ng mga kwento. Alam niyo kung bakit? Hindi namin naranasan yun. Hindi kami lumaki sa pamilyang negosyante. Kami lumaki sa pamilyang mag-aral ka, gumraduate ka, mag-abroad ka. Yan ang kultura sa amin. Kaya kami puro abroad. Ariho mga nandito kong mga kapatid, umuwi na yan. Pero galing abroad yan. Ako lang talagang hindi makatagal sa abroad. Pinapadala nila ako doon. Sabi nila, Pastor, gaano katagal ka sa abroad? Mali ang tanong mo. Gaano kadami? Ilang beses? Kasi minsan ako'y 2 linggo, ako'y nauwi na. Ang gayon. Kaya sabi ng mga kapatid ko, Tatay, huwag na ninyong papupuntahin dito si Ito. Nagagustusan kami. Ay uwi ako ng uwi Hindi ako, I'm not built for abroad. Ako'y built for Namunga, Rosario, Batangas. Okay. Hindi kami lumaki sa negosyanteng pamilya. Walang negosyante sa amin. Kaya, naalala ko noon, ito hindi ko malimutan ayan kasi si Brother Bojok, ayan, bata pa mga barkada na yan Nagbago lang nung lumaki na, hindi na siya mga barkada. Nung lumaki na. Nariyan ko si Brother Bod. Okay. Bata pa yan, sumasama yan sa mga kapitbahay namin, naglilinis ng sasakyan doon sa gasolinahan. Ako hindi ko kakaya yon. Maarte ako Diba ako yung mga tipong ang gusto ko ay manager ng bangko. Mga ganyan. Yung mabango, ganyan. At isang araw, ay dumating nga ang tatay. Dahil ang tatay sa Manila nagtatrabaho, uuwi lang yata sa Friday, ganun. Si Bojok, nagbenta ng ice drop. Alam ba niyo yung ice drop na may kahon na dadalhin dito? Ice drop. Bata pa yon. Noon kapayat-payat yan. Naku, dumating ang tatay. Hinanap namin, sakay sa kotse. Oo. At ako hinahanap namin sa buong bayan. Nakita nga namin si Bojok, nandito, galing na sa palengke. Tingin ko yung tatay, yung ngingilid-gilid ang luha. Tumigil.
Diyaw, sakay na, sakay na. Isinakay yung kanyang ano. Tapos kami bumalik doon sa palengke, kinausap yung kinukunan, kasi yun ay consignment. Kukunin doon, ibebenta mo, ibabalik mo yung ano. Sabi, ay sa susunod wag mo nang bibigyan na rin anak ko. Pero ngayon ko nakita, na yun pala yung maganda. Yun pala yung maganda. Na bata pa, bigyan mo ng wisdom ang mga anak mo, turuan mo kung paano kumita. Na hindi nakakahiya yun. Maling-mali. Sige, palakpakan mo si Lord. Maling-mali ang aking alam noon na yun ay ano. Kaya ako'y natutuwa doon sa nababalitaan ko mga bata pa, marunong dumiskarte. Marunong, are you there? Lagi nang naki-Starbucks, hingi ng pera sa magulang. Kung wala ka pang pera, ikaw muna, diyan ka muna sa New Lobby, libre diyan. Kaya naman, ito, with the knowledge, alam ko na kailangan ni magnegosyo para yumaman. Nagnegosyo ako ng kulang sa financial IQ, financial intelligence. Ako, puro lakas ng loob. Ang madami kong natutunan ay galing sa mga mali kong ginawa. At yun ang wisdom ko. Yun ang wisdom na sinasabi ko sa aking mga anak. One of those wisdom na lagi kong sinasabi sa aking mga anak ay, iwasan ninyo ang mangutang. Huwag kayong mangungutang. Kahit ang laki ng kita ninyo, pag malaki ang gastos nyo, mangungutang kayo. So, anong pinapamana? Wisdom. Kaya ba mo sasabihin wala kang ipapamana? Meron ka pa rin ipapamana. Lahat meron ipapamana. Ano? Ugali. Magpamana ng ugali. Ito yung iyong mga ginagawa. Kung kanina, nagpamana ka ng alam mo, ngayon nagpamana ka ng mga ginagawa mo, your habits. Poverty is a curse. Gusto ko maunawaan niyo yun. That's why we have to fight it. Kailangan tayong maka-breakthrough. Kung kayo yung generation na you know that you need to break through, we have to talk about this. Let's face this. Let's learn. Let's have wisdom. Let's learn this. Dahil dapat yung generation na maka-breakthrough para yung sunod na generation ay mapagpala. Alam mo ba, kaya marami ay mahihirap dahil sa habits or ugali na naisalin ng magulang sa anak. Saka naman nakakita ang batang-bata pa, ay ang nakikita na yung mga magulang ay nagiinuman. Nang nakikita, yung pang-ulam nila ay ilalagay doon sa mesa ng kainuman at gagawin pulutan. Saan ka nakakita na nagsisigarilyo at yung anak ang papagsindi? Sindihan mo nga rin sigarilyo, bata pa. Nagpapamana na yung magulang. Nagpapamana ng habits that will bring his children to poverty. Maraming mayayaman na pamilya ay dahil naisali ng magulang ang kanilang ugali pagdating sa pag-handle ng pera. Naalala ko itong sabi ng isang sa bawat kinikita, gastusin lamang ang minimum for you to live at ibalik sa business ang the rest. Lalo na't nagsisimula pa lang. Ang sabi nung kausap ko, I think si Mayor ang aking kausap Tama gang ratio, 60-40 nga. 60-40. 60 ang business, 40 ang gastos. Yan, nung sila yung nagsisimula 60-40, miss, anong kinita 60-40 yan? Kung ano yung 40, kung magkano yon, ay nagkukwento naman si Mayor isang linggo daw naman tuyo Dahil yun ang 40%. Yun ay noon. Noon yun. Ngayon isang linggong sushi at saka sashimi. Ganun talaga pa nag-i-start. Bakit? At yun, itinuturo ni Mayor sa kanyang mga anak. Hindi niya alam, nagpapamana siya ng ugali. Sa bawat kinikita,
Alam mo, ibang mag-isip sila. Hindi namin alam yon. Sa amin hindi 60-40. Sa amin 100%. Anong 100%? Gastusin. Kung kulang pang 100%, mangutang. Kapag nagdinegosyo, iba pag may sariling kapital. Isang ugali na mapapamana natin sa ating mga anak ay to practice delayed gratification. Kindly say, delayed gratification. Anong ibig sabihin nito? Huwag yung pagkagusto mo na, ay dapat mo nang makuha. No. Bata pa yan, ay turuan mo ng hindi lahat ay makukuha kaagad. Kahit yan ay mag-iiyak, maglupagi, mag-ano diyan, turuan mo siya ng delayed gratification. Kasi pag yung mga yan ay natutong naiibigay mo agad, lolo, lola, talking to you, pag yung tinuruan mong naiibigay lahat, siya. Hindi yan magkakaroon ng self-control. At anong sabi ng Proverbs 25 verse 28? A person without self-control is like a city with broken down walls. Noon po, ang syudad ay lagi napapalibutan ng pader na malalaki, fortress, walls. Kaya ang siting walang wall ay kawawa. Kasi ang kaaway ay basta nalang papasok, nanakawan sila, i-destroy ang mga bahay. Kaya lagi yung may walls. Kaya ito ang pagkaka-describe ng Bible. Ang tao daw na walang pagpipigil sa sarili ay katulad ng isang syudad na walang kadepensa. Resist the pull of instant gratification. Yung bang, we want what we want right now. Alam mo kung bakit malimit? Gusto na nating makuha kung ano ang gusto natin ngayon? We want to impress other people. Ano ka kung ang t-shirt mo'y boss? Nahanga yung iba? Hindi. Pare-pareho naman kayong naka-boss. Sino pinapahanga mo? Ay yung hindi naka-boss. Huwag kang mag-alala, hindi nila alam yun. You're just impressing. Ang hirap alisin yan. Okay, I'm not against I'm not against branded. Kung may pambili ka I'm against mangutang. And I'm against, gusto mong makuha na ngayon, hindi ka pa naman ready. At ang purpose mo, ma-impress other people. No. Yun ang mga ugali na may isalin mo sa iyong mga anak. Anak, hindi ganyan Huwag kang masyadong magpapataka. Kaya ka rin magpapataka. Alam niyo magpapataka? Kailangan ba talaga ang paddle sa pickleball worth 25,000? Gumagaling ba talaga? Gumagaling ba talaga? Pag 25,000 bang paddle, baklas ito. At sino nakakapansin ng inyong paddle na worth 25,000? Hindi kayo rin laang. Malay ka namin noon. Pare-pareho ang tingin ko sa paddle. Ano yan? Sangkalang maliit. Ngayon lang naman yun, pastor, ngayon lang naman. No, nagsisimula ka ng bumuo ng ugali. Kapag ikay hindi nangihinayang o hindi ka nagsisisi sa iyong mga ginagastos, ganong hindi pa ka naman. Okay, ulitin ko I'm not against paggastos. Baka naman sabihin niyo, si pastor na may lagi pinipigilan ako sa kasiya. No, kung kaya naman ba't yan naman? Ayos lang yan. Enjoy the fruit of your labor. Kayo naghanap buhay, meron ka ng pera. Sige. Walang problema dyan. Ako'y against doon sa mga nagsisimula pa lamang. Keeping up with the Joneses. Alam niyo, ibig sabihin nun? Keeping up with the Joneses. Kung meron si Jones, gusto mo, meron ka rin. Gusto mo siyang pantayan. Hindi mo alam, lubog na sa utang yung. Gusto mo siyang pantayan. Magpamana ka sa anak mo ng ugali. Madaling matutunan yung nakikita. Ang sabi ng Bible, si Esau daw ay immoral at
godless. Basahin ko sa inyo. Hebrews 12:16. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Bakit sinabihang si Esau ay immoral at walang Diyos? Ano bang ginawa ni Esau? Si Esau na kapatid ni Jacob. Ano bang ginawa ni Esau? Who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Isa lamang pagkain, binigay na yung kanyang inheritance. Anong ibig sabihin? Esau is living for the moment. Nabubuhay lang siya sa present. Walang pakundangan sa kinabukasan. Dahil lang doon sa pagkain, iyon na yung aking mana. He did not practice delayed gratification. Wag muna, hindi pa. This is not yet the time para maging ganan ka. Pag nakakakita ka ng mga nagtatravel, nakakaingit di ka. Kayo naman nagtatravel, bawasan naman ninyo ang picture. Okay lang. Enjoy, ha? Ako nagpapatawa lang. Enjoy the fruit of your labor. Ituturo ko yan next, that's another teaching. Doon muna ako sa generational wealth. Ito rin ang ginagawa natin kapag we want what we want and we want it right now. We're doing what Esau did. At kung gusto mong makabuo ng generational wealth, kailangan nating pigilan yung pagnanasa natin ng instant gratification. Sa kayo nakakita, fast food na. Nakalinya lang, ay galit pa eh. Ay, katagal ko na din eh, fast food na nga ho ito. Ay, di kung ayaw nyo sa fast food, pumunta kayo sa restaurant, maghintay kayo ng 30 minutes lulutuin. Fast food ho ito. Kaya, ibig sabihin, kung luminya ka, maghintay ka lamang. Pagpunta mo doon, nakuha ang order mo, maghintay ka lamang. 2 minuto. Hindi pa yung luto, pero maghintay ka lang. At yan fast food yan. Bakit tayo naging ganon? Kasi gusto na natin ng instant gratification. Alam mo yung mga bata, lalo na mga teenagers, para yung mga sponge eh. Hindi lang sila nakikinig sa sinasabi mo, sila'y nagmamasid. Kapag nakita nila kay generous, they will learn generosity. And I'm telling you, ang generosity po'y naiituro. Hindi lahat ay generous. Pero pag nakita ng batang yan sa kanyang magulang, na generous ay magulang, nagtatay, madaling matuto yan. Pag nakita ng mga batang ikay nagsesave, nag-i-invest, nagtatize, at hindi nabubuhay ng lampas sa kinikita, gagayahin ka nila kahit hindi nila sadyain. Pero kapag nakita nilang nagbabudget ka, alam ka yung budget? Noon hindi ko alam yun eh. Yung budget ay plano kung saan pupunta ang pera. Kapag wala kang plano, ay siya. Yung pera hindi mo alam kung saan pumunta. Kapag nakita ng mga bata ay nagbabudget, hindi nagbabudget, parang ang iyong attitude ay, come what may, kung bahala na. At nakikita nilang ikay nangungutang kapag naubos na, aakalain nilang okay lang mabuhay ng careless, okay lang mabuhay ng walang plano. Pag nakita ng iyong mga anak na ikaw ay laging habol ng mga nagpapautang, you are living in debt, they will think debt is normal. Ang utang ay normal lang. No. Kung ikay magpamana ka sa mga anak mo ng mabuting ugali. Maging example tayo. Sa susunod na mga linggo, we will talk about utang, we will talk about kasi dapat pag-usapan ng pera. Oo. Why? Money is a spiritual thing. Akala ninyo, yan yung material? Napaka-spiritual niyan. Because where your treasure is, your heart is. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang puso mo. Kaya tinuturo ng Bible ang tamang turing sa pera eh. Okay, let me continue. Okay pa ba kayo? Wisdom muna tayo, wisdom.
Ang mga bata kailangan makaranas ng money management. Bigyan mo sila ng real money to manage habang bata pa. Okay, another example. Kami ay elementary. Ay, ang tatay ko yata noon may connect dito sa mga Boy Scout dito sa Batangas. Sinabihan, pare, sama mo nga yung aking anak diyan sa jamboree sa Batangas sa Mount Samat. Ay, mga malalaki na yung kasama namin. Kami mga salimpusa lamang. Kasama kami, ano. Ay, di pupunta ng Bataan. That is the farthest place I've been through at that age na hindi kasama ang parents. Kami kasama ni Bojok. At first time kong nakahawak ng napakalaking pera nung kay bata. Ang laki. 50 pesos. Napakalaki yun noon. Lalo na sa akin. Hindi naman ako binibigyan ng 50 pesos. 50 pesos? Siguro sabi ng tatay, abay, ari, ilang araw sa Mount Samat sa Bataan. Alam mo niyo yung Mount Samat? Yung may nakita kayo doong cross sa Bataan. Doon kami nag-jamboree, Boy Scout. 50 pesos. Alam mo, wala akong ginawa. Marami doong mga nagtitinda-tinda nung ano. Bumili ako ng wallet. Bumili ako ng wallet. Yung wallet na may gayong-gayon. Aba, nangalahati agad ang aking 50 yata. Hindi ko alam. Kung 12 ba. Namili ako. Kaya naman, 2 araw, wala na akong pambili ng merienda. Yung mga kasama ko yung naghahalo-halo, okay nakatingin. Ang sarap ng halo-halo, lalo na't wala kang pambili. Siyempre ako na may ma-pride. Kaya pa ako humingi. Ay di naghihintay ako ng luto. Kung kailan maluluto. Siyempre meron naman kami pagkain doon. Di hinihintay ko na lang hapunan. Naghahalo-halo yung mga kasama ko. Kasi inuubos ko ang pera ko. Alam mo, natuto ako. Dahil doon, pagtiwalaan ninyo, patikimin ninyo ang inyong mga anak ng real money para matutuhan nila ang money management. Siyempre, pag naman ang iyong anak 3 taon pa, tutunay namang baka nga itapon laang yan. Pag nagkamali sila, huwag mo silang iligtas. Pag may sinira sila, bigyan mo ng opportunity na pagtrabahuhan niyon upang sila'y maging good steward. Pag may gusto silang bilhin, give them chores o small jobs to let them experience how to earn money. Mami, gusto ko ganito. Gusto ko na itong Disney character na to. Okay ha? Itong gagawin mo. Ang iyong mga damit, iyong titiklupin lahat. Walang nakakalat dyan. Ang iyong shoes, ilalagay mo lahat doon. At pag nagawa mo yan, sige, bigyan kita ng ganito. Bakit? Para malaman nila yung transaction. Malaman agad nila kung paano nakilo sa capitalism. Hindi yung lahat bigay. Pero wag ninyong sasabihin niya sa lolo't lola, nako, wala yan, bibigyan niya ng palihim. O, ari anak, dali lang. At iisa sinasabi ng mga lolo't lola, bata pa yung mga yan. Lagi, bata pa naman. Kaya kayo mga magulang ha, anak ninyo yan. Kayo magtuturo dyan. Huwag ninyong hayaang lolo't lola ang magturo. Spoiled yan. Now, pag nagawa nila ng maayos, celebrate. Yay, ang galing ng anak ko. Para alam nila kung ano ang tamang financial intelligence. Now, kapag tinuruan natin ang ating anak tungkol sa pera, hindi mo lang sila inihahanda para sa ngayon. Inihahanda mo sila para sa buhay. You are building a legacy that will last for generations to come. Tingnan ninyo ha, wala pa tayong pinag-uusapan ditong pera, nagpapamana ka na. Nagpapamana ka ng wisdom, nagpapamana ka ng ugali. Nakita ko kung paano kung milos ang mga negosyante. Marami sa kanila, hindi ko man nilalahat ha, sa agang gumising. Ang agang gumising, mas maaga sa manok. Yun ni ano ha, wala namang gagawin eh. Pero maaga silang gumising. Hey kami. Ito ang style no? Mga anak, may araw na. Gising kayo at baka mahilo. Kain muna ng breakfast at pagkakain ay matulog uli. Hindi ang mga negosyante, maaga gumising yan.
Kaya, unawain ninyo ha, kapag yung isang negosyante o isang ginigising kayo, yung kasi ang karakter nila. Yun ang karakter nila. Yan ang karakter ng mga negosyante. Lalo na yung mga may tindahan, hindi pwedeng tanghali ang gising yan. Yan ay maagang gumising. Pero yung mga katulad nating hindi naman Now, wisdom and habits. Anong sunod? Magpamana ng kayamanan. Yan, ngayon palang napag-usapan. Magpamana ng kayamanan. Ano ang kayamanan? Ito kung anong meron ka. Ang mabuting tao, nag-iiwan sa anak ng kanyang anak, hanggang sa apo, may iniwan. At mas mabuti yung mayroong iniwan hanggang sa apo sa tuhod. Yun ba sabi ng Bible? Yes. Kung yun ang sabi ng Bible, din yun ang ating targetin. Kasi yun daw ang mabuting tao. Pastor naman, mahirap yan. Kaya nga sa henerasyon mo, be-breakthrough. Sa henerasyon mo, be-breakthrough. Sa henerasyon mo, matatapos ang cycle of poverty sa pamilya. Sa henerasyon mo, makaka-breakthrough. Huwag kayong mawawala sa mga susunod pa natin kasi pag-uusapan natin how. Ngayon, it's more of what. Ano naman po yung pinapamanang yon? Pwedeng pera, yan ang pinakamadali, or assets. Katulad lupa. Ako'y believe sa mga tao hindi nagsisira ng lupa. Hindi nagbebenta. At ang sabi, aray ipapamana ko sa aking mga anak at sa mga apo. Sabi naman ng iba, yung gustasyon iyan, ba't kami intindihin pa? Kami na may napag-aral na. Nakakatawa naman sila, Pero hindi, ito'y para sa inyo. Anong ginagawa ng magulang? Siya ay nagpapamana ng ugali. Itong gagawin kong itong gawin din ninyo sa inyong anak. Ano pa pwedeng pamana? Business. Ito kasi yung trabaho mo, hindi mo mapapamana yan. Kung ikaw ay nagtatrabaho kung saan man, hindi napapamana ang trabaho. Hindi ibig sabihin, nag-retire ka, ay yung iyong posisyon pupunta sa anak mo. Ang business napapamana. Kung gusto ng anak mo. Kasi maraming nagpo-poultry, ayaw na ng anak. Bakit? Ayaw ko ng business na yan. Pero still, napapamana. So, ang iiwan mo ay yung something na i-transfer. Are you there? Ito yung mga bagay na tumataas ang halaga. Hindi ka lang nagpapamana ng payo o ugali. Nag-iiwan ka talaga ng something tangible. And I'm telling you, Christian, kung ngayon mo lang naririnig to, ang kalooban ng Diyos ay maka-breakthrough ka at ikaw ang magsisimula sa pamilya na ang iyong mga anak ay pinagpala at kasabay na ang iyong mga apo. Sobrang pagpapala na lampas sa pangangailangan mo. Now let's talk. Kaunti lang para ating iwan next Sunday ang iba. Pastor, paano po yun? Anong gagawin ko? Okay. Humingi ka kay God ng wisdom to gain wealth. Kasi galing yun sa Kanya James 1 verse 5, if you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Humingi ka kay God. Siyempre, ikaw naman nga, binigyan ka rin ng brain, para kayo mag-isip. Pero wag mong kakalimutan na lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos. Hihingi ka. That is the best financial decision that you can make, to ask God for financial wisdom. Bakit? Kasi marami sa atin, wala na yan. Lalo na yung mga emotional, ay nakapag-ipon ng isang buwan, ay isa lamang emotional na sitwasyon siya'y malungkot. O ba, isang ipong, ako'y malungkot. Dalhin ninyo lahat dito ng kape. Titikman ko lahat ng kape niya. Paano, Pastor?
By the way bakit napakahalaga ng wisdom? Pag may wisdom ka, magkakaroon ka ng pera. Pag may pera ka pero walang wisdom, pwede kang magkameron ng pera pero mamaya mawawala rin yan. Sunod, non-negotiable. Hindi pwede na uunahin mo pa talaga ang bumuo ng bisyo bago bumuo ng wealth. Mag-decide ka na. Kung gusto mong ikaw ay maging pagpapala sa anak mo at sa mga magiging anak ng iyong anak, ang iyong mga apo, yang mga bisyo mo ay iyong iwan. Dahil pagpalagang, hindi naman ako naapektuhan. Oo nga, yung anak mo, sige, pagpalagay ng ikaw, you were able to maintain pa rin kahit may bisyo ka. How sure are you na yung mga anak mo na makukuha ang ugali mo ay kaya niyang i-maintain habang may bisyo? Kasi gagayahin niya ang bisyo mo . Ang pinag-uusapan natin dito yung generational wealth, hindi wealth mo. You have to decide. Kailangan huwag makuha ng iyong mga anak, yung mga ugaling yan. Maaari ka namang bata pa, may hawak na agad manok. Utoy, abay, nagapang na abay, may hawak ng manok . Kami magkakamag-anak, kami lumaki, yung parte ng aming magkakamag-anak, ang kita namin ay madyungan. Madyungan, kami mga bata ay nakapalibot sa aming mga tiyong nagmamadyong. Kaya kami mga bata pa ay nagmamasid na. Hindi kami tinuturo ang magmadyong, pero kami natututo kasi yun ang aming nakikita. Kaya kami mga bata pa ay kami nag-aaral na, Pong Chow. Hindi lamang sa uubusin ito ang iyong energy, ang iyong passion, ang iyong time, kundi hindi magandang may ituro mo sa anak mo. Anak, sundin mo ang payo ko huwag mong susundin ang ginagawa ko. Ako na lamang ang ganito, wag ka na, ay, kaya pa. Ang ambisyon ng anak mo, lampasan ka. Kung kaya ng tatay kong kalahating case, uubos ako ng 3/4. At huwag kang mag-alala, yung apo mo, mauubos ng isang case. Generational curse. Are you there? Proverbs 21:17. Whoever loves pleasure will become poor. Whoever loves wine and olive oil will never be rich. Okay, lastly, maghanap ng mentor. Lalo't nagsisimula ka, katulad ko nung ako wala akong mentor puro lakas ng loob. Proverbs 12:15, fools think their own way is right, but the wise listen to others. Hindi mo alam lahat. Don't be too proud to stop and ask for advice. Kailangan mo nang mag-aakay sa iyo, lalo na ikay pupunta sa negosyo. Bakit ito ang topic ko? Because nag-start na po ang businessman circle group headed by Engineer Jason and Engineer Rhina. Nag-meeting na sila 2 Sundays ago, I think. At ngayon, may meeting kayo sa New Lobby. Tunay ba? Next Sunday. Hindi ngayon, next Sunday. Why? Ang kanilang objective is makapag-akay sa mga nagsisimula. Sila yung nasa business na Hindi nila alam lahat. Pero of course, magsasama-sama yan, mag-aakay na, magme-mentor na. Hindi lamang po tayo interesado dito sa inyong kabanalan. Interesado tayo sa kabuuan, spirit, soul, and body. So those people who wants to, to connect, to learn, to listen to their stories, and to be inspired by what God did to them, join. Pwede bang sumamang hindi businessman? Pwede bang sumali? Pwede. Ang tawag dito ay businessman circle, yun ang pangalan talaga. Ayos na yun, no? Ito ay palakasan. Okay? Pwedeng magsimula ka. Interesado ka listen. Maganda yan. Okay? Yun na muna. Wala muna tayong mga activation. It's all what? Don't miss yung susunod kasi doon pupunta tayo sa paglalim nito. Ang aking purpose dito
is that as what the Lord wants, I wish above all else that you may prosper, be in health as your soul prospereth. Gusto ng Diyos na ikay pagsaganain, kasabay ng pagsagana ng kaluluwa mo at ng iyong katawan. Be in health as your soul prospers. So, medyo bitin ha. Pero still, napakabuti ng ating Diyos. Ano? Interesado siya sa lahat ng parte ng ating buhay. At itong mga pinagpala ng Diyos nating mga kapatiran, they will talk. They will tell their stories. We will listen. Bakit? Sila ang biniyayaan. Let's learn. Kailangan natin ng mag-i-inspire sa atin. Kailangan natin ng mga mentors. Tingnan natin. How did you do that? Paano yon? Turuan mo naman kami. Di ba? Ganun na magkakapatid. Kaya, manda kayong mga pinagpala ng Diyos ha. At kayo you will give a talk and you will inspire others. Okay? Now, lahat ng mga pinagpala ng Diyos, lahat na breakthrough sa kanilang clan, sa kanilang family, na ikaw ang pagsisimulaan ng generational wealth sa pamilya mo. Come on, stand up. And let's worship our King. Let's
Rumaragasa. 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 Sabihin nga natin yung dati ha, yung dati natin yung sinasabi ha, hindi yung bago. Kumusta kayo? Woo! Sabay. Mga lalaki na nagtuturo sa kanyang mga anak kung paano sila kikilos na bless. Mga lalaki lang muna, kumusta kayo? May nagsabi ng paganda eh. Oh, mga babae naman na not spending beyond their means. Kumusta kayo? Amen. Oh. Alam mo, kung anong pinag-uusapan sa church, nagiging ganon ang flock. Kaya humanda kayo. Laging ang bukang bibig ng ibang tao sa inyo, lahat daw na dumadalo dito ay mayayaman. Mayayaman daw. Kaya yung ating sinasabi ngayon, kumusta kayo? Kagagaling. Alam na alam masagot. Ano? Sabihin mo ngayon, sa 7, sabihin mo, you are blessed. Everything starts in the mind. Sa hirap namang maka-breakthrough kapag ang isip hindi maka-breakthrough. Akala siya'y laging gano'n na, no. I declare, lahat na pumasok dito at nakikinig ngayon, ikaw ay breakthrough. Lalampasan mo ang level ng pagpapalang nararanasan mo ngayon. Kanino yun? Kanino yun? Now, ito ngayon ang sasabihin mo. 7 uli. Ano sabi mo kanina? Sabihin mo ngayon, we are blessed. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan na lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos sa
bago. Kumusta kayo? Kapag naririnig ninyo ang usapan dito, wala nang sinasabi kundi ang presyo ng diesel. Pinagkumparahan lahat ng gasolinahan doon, mas mura, 155 dito, 133. Anong sasabihin mo? Kumusta kayo? Tapos ang usapan. Huwag kayong sasama sa conversation ng mundo. Hindi kayo taga-mundo. Iba ang inyong kaharian. Kayo nasa kaharian ng Diyos. Ang inyong pagpapala ay hindi base sa sitwasyon. Dahil ang tinanggap ninyo ay Abraham's blessing. Ito ay pagpapalang bumabago ng sitwasyon. Kung yang mang sitwasyong yan ay pangit, hindi maganda, pag ikaw ay dumating, yan ay gaganda. Dahil ikaw ay blessing carrier. Ikaw ang may dala ng pagpapala. Kanino yon? Kumusta kayo? Para sa pagpapala, aming nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin lang. Di mo silangan saan man mapunta. Para sa pagpapala, aming nakamtan. You are blessed to be a blessing. You will bless others. Isasabihin ako sa iyo, mag-i-amen kayo dito. Ikaw ay hindi manghihingi, ikaw ang nagbibigay. Babaguhin mo ang iyong mindset. Hindi ka mahirap, ikaw ay mayaman. Ikaw ay pinagpala upang maging pagpapala ka sa iba. Now, huli na ito. 7 tao. Sabihin mo sa kanya, pag lalaki, Don. Pag babae, Donya, ha? Dali, di pa nyo alam sasabihin. Sandali. Wala pa sasabihin eh. Sabihin mo, Don, kumusta ka? Yan. Sasabihin ng isa, bless. Ikaw, bless. Yun lang, ha? Pakidami-dami na yung pinag-usapan, ha? Kumusta ka, Don? Huwag nyo kakalimutan yung title, Don, at saka Donya, ha? Okay. Sandali muna, ha? Kailangan pag sinabi mo, ramdam mo ang pagiging Don niya, ha? Pag tinawag kang Don, okay, 1. Ilan po ang pupuntahan namin? Bahala ka na! Kung gusto mong umabot ka ng ibahan, bahala ka! Ikot, 1, 2, 3, go! Okay, look at me. Sabi ng Diyos, ang narinig kong pinag-uusapan nila ay gagawin ko. Ang nasabi ninyo'y nasabi na, narinig na. Donya, kumusta kayo?
Amen and amen.